Kailangan ko na mapapangasawa bago matapos ang buwang ito. At ikaw ang pinili ko. Huwag kang mag-alala. Negosyo lang ito, Sarah. Para kay Luigi Di Magiba, ang mailap, dominante at bilyonaryong CEO ng Di Magiba Enterprises. Ang pag-ibig ay isang kahangalan at ang kasal ay isa lamang estratehikong hakbang sa mundo ng negosyo. Ngunit nang i-pressure siya ng kanyang lolo, ang patriarch ng pamilya, na magpakasal sa isang tusong heredera, kapalit ng kanyang posisyon bilang tagapagmana, sapilitan si Luigi na gumawa ng isang mapanganib na hakbang. Kailangan niya ng isang peking girlfriend na handang magpanggap sa harap ng media at ng kanyang mapanghusgang pamilya. Pasok si Sara Leveste, isang maganda, matalino, ngunit gipit na dalaga. Sa gitna ng matinding krisis sa pananalapi ng kanyang pamilya at nagbabadyang pagka-embargo ng kanilang mga ari-arian, walang ibang matakbuhan si Sara. Kaya naman, nang ialok sa kanya ni Luigi ang isang kontrata na may halagang hindi niya matatanggihan. Lunukin man ang kanyang prinsipyo, ay pumirma siya. Ang simpleng kasunduan, magpanggap na baliw sa cold-hearted CEO, kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Madali sanang lahat kung purong pag-arte lang ang gagawin. Ngunit sa bawat pagtitig ng mga mata ni Luigi, sa bawat marangyang pagbabago sa buhay ni Sara, at sa mga peking halik sa harap ng mga kamera na tila nag-iiwan ng totoong init, unti-unting nabubura ang linya sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan. Lalo pang naging mitya ang manangyang mansyon kung saan napilitan silang tumira sa ilalim ng iisang bubong upang mas maging kapani-paniwala ang kanilang palabas. Doon sa likod ng mga nakasarang pinto, natuklasan ni Sara ang mga sugat sa puso ng mailap na bilyonaryo. Habang si Luigi naman ay unti-unting napaamo ng natural na ganda at busilak na puso ng dalaga. Ngunit paano kung ang peking laro ay mabunyag ng mga taong gustong mapabagsak sa kanila? Hanggang saan kayang panindigan ni Sara ang pagiging peking girlfriend kung ang sarili niyang puso ay sumisigaw na ng totoong pag-ibig? At kaya bang isuko ng isang mapagmataas na CEO ang kanyang bilyong-bilyong korporasyon kapag na-realize niyang ang babaeng binayaran lang niya noong una ay ang nag-iisang babaeng hindi niya kayang mawala? Isang kwento ng sapilitang kasunduan, matinding atraksyon at isang peking relasyon na hahantong sa isang totoong pag-ibig ng walang katumbas na halaga. Hindi magkamayaw ang kaba sa dibdib ni Sara Leveste habang nakatayo sa harap ng dambuhalang salamin sa loob ng marangyang opisina sa pinakatuktok ng Di Magiba Tower. Tinignan niyang kanyang refleksyon. Simple lang ang suot niyang luma, ngunit pinalansyang mabuti na blouse at itim na palda. Kabaliktaran na nakakalulang karangyaan ng silid na yon na may dingding na gawa sa mamahaling salamin na tanaw ang buong lungsod. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mukha ay walang kolorete. Ngunit hindi may tatagong likas niyang ganda. Ang mapupungay na mga mata, matangos na ilong at mapupulang labi na sa mga sandaling iyon ay nanginginig sa takot. "Maupo ka, Miss Leveste." Malamig at baritonong boses na bumasag sa nakakabinging katahimikan. Napalunok si Sara at dahan-dahang umupo sa mamahaling leather chair sa harap ng isang dambuhalang desk na gawa sa mahogany. Doon nakaupo si Luigi Di Magiba, ang sikat na bilyonaryo at CEO na madalas lang niyang makita sa mga business magazine at telebisyon bilang isa sa mga pinakamayamang binata sa bansa. Sa personal, mas nakakahumaling ang presensya nito. Ang matatalas nitong mga mata na tila nakababasa ng isip. Ang panga na tila nililok ng anghel, ngunit laging seryoso. At ang tindig na nag-aanyaya ng respeto at takot sa sinumang humarap sa kanya.
Alam mo ba kung bakit ka nasa opisina ko ngayon? Tanong ni Luigi habang pinaglalaroan ng isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. Hindi pinuputol ang titig kay Sarah. Ang sabi po ng legal department, may kinalaman daw po sa utang ng pamilya ko sa bangko na pagmamay-ari ng kumpanya ninyo, sir. Kabadong sagot ni Sarah. Hawak niyang mahigpit ang kanyang lumang bag. Ang kanyang pamilya ay naloko sa isang malaking investment at ngayon ay nanganganib silang mapalayas sa kanilang nag-iisang tahanan sa loob ng 30 araw. Nagpakawala ng isang mabigat na hininga si Luigi at sumandal sa kanyang upuan. Tinanggal ang kanyang mamahaling suit jacket. Diretsahan na tayo, Sarah. Hindi ko hilig ang mag-aksaya ng oras. Kailangan ko ng girlfriend. Mas tamang sabihin, kailangan ko ng mapapangasawa sa lalong madaling panahon dahil pinipilit ako ng lolo ko na magpakasal sa isang heredera na hindi ko naman gusto para lang makuha ang buong pamamahala sa Dimagiba Enterprises. At ikaw ang nakakita kong pinakamagandang solusyon sa problema ko. Nalaglag ang panga ni Sarah, natigilan siya at napakurap-kurap. Iniisip kung nagbibiro bang makapangyarihang lalaki sa kanyang harap. Po? Pero sir, hindi niyo po ako kilala. At saka, bakit ako? Maraming sikat na artista at modelo na mas bagay sa inyo. Dahil maganda ka. Wala kang bahid na iskandalo, tigit sa lahat. Kailangan mo ng pera. Diretso at walang kagatlabing sagot ng CEO. Inilapag nito ang isang makapal na dokumento sa mesa. Yan ang kontrata. Magpapanggap ka bilang girlfriend ko sa harap ng pamilya ko at ng media. Babayaran ko lahat ng utang ng pamilya mo ngayon din. Bibigyan kita ng buwanang allowance at may bonus ka pang 5 milyong pagkatapos ng 1 taon kapag natapos ang laro at naghiwalay tayo ng maayos. Tinitigan ni Sarah ang kontrata, parang umiikot ang kanyang paningin sa dami ng zero na nakasaad doon. Malaking halaga yon. Sapat para maipagamot ang sakit ng kanyang ina, matulungan ang kanyang mga kapatid, at makuhang muli ang kanilang bahay, pero ang magpanggap na kasintahan ng isang mailap at cold-hearted na bilyonaryo. May mga patakaran ba? Tanong niya. Sinusubukan na huwag manginig ang boses habang tinitingnan ng lalaking tila hawak na ang kanyang tadhana. Isang tipid at misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Luigi. Isang ngiti na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Sarah. Simple lang ang patakaran. No real feelings involved. Walang pakialamanan sa personal na buhay pagkatapos ng trabaho. At kapag kaharap ang pamilya ko at ang publiko, kailangang maniwala sila na patay ka sa akin. At ganun din ako sa'yo. Gagawin natin ang lahat para maging kapani-paniwala. Tumingin si Sarah sa bintana sa naglalakihang mga gusali ng Maynila. Bago muling binalingan ang gwapong CEO, ang kanyang pamilyang nakasalalay dito. Wala siyang ibang matakbuhan. Huminga siya ng malalim at kinuha ang panulat sa ibabaw ng mesa. Sige sir, tatanggapin kong alok mo. Magiging peke mo kong girlfriend. Matapang niyang sabi sabay pirma sa kanyang pangalan. Tumayo si Luigi, inayos ang kanyang polo at nilahad ang kanyang malaking palad. Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging sir kapag may ibang tao. Call me Luigi, sweetheart. Nang maglapat ang kanilang mga palad para sa isang formal na handshake, tila may kuryenteng gumapang sa balat ni Sarah. Doon niya nalaman ang pinasok niyang laro ay lubhang mapanganib, hindi lang para sa kanyang buhay, kundi lalo na para sa kanyang puso. Mabilis na umikot ang mundo ni Sarah pagkatapos niyang pirmahan ang kontrata. Kinabukasan, isang marangyang itim na kotse ang sumundo sa kanya sa kanilang maliit na bahay. Dinala siya nito sa isang eksklusibong penthouse boutique sa Bonifacio Global City. Doon ay naghihintay si Luigi kasamang isang hukbo ng mga sikat na stylist, makeup artist at designer. Gawin niyo siyang kahanga-hanga ngunit panatilihin ang kanyang natural na ganda. Malamig na utos ni Luigi habang nakaupo sa isang couch at may hawak na tablet. May dadaluhan kaming charity gala ng pamilya ko mamayang gabi. Sa loob ng 3 oras, tiniis ni Sarah ang walang tigil na pag-aayos sa kanya.
Nilinis ang kanyang mukha, inayusan ang kanyang mahabang buhok na ginawang malalambot na kulot at binihisan siya ng isang napakagandang emerald green na silk gown na yakap-yakap ang kanyang hubog ng katawan. Ang pino ngunit simpleng disenyo ng gown ay lalong nagpalitaw sa kaputian ng kanyang balat at sa likas niyang karilagan. Nang sa wakas ay humarap si Sarah sa malaking salamin, halos hindi niya makilalang sarili. Mukha siyang isang prinsesa mula sa isang maharlikang pamilya. Tapos na kami, Mr. Dimagiba, wika ng head stylist. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Luigi mula sa kanyang tablet. Sa unang pagkakataon, natigilan ang bilyonaryong CEO. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang napabuka ang kanyang bibig. Titig na titig siya kay Sarah na tila ba nakakita ng isang mamahaling hiyas na ngayon lang natuklasan. Ang kanyang puso ay nagpakawala ng isang kakaibang pintig na mabilis niyang iniwasan. Tumikhim si Luigi at tumayo. Mabilis na ibinalik ang kanyang malamig na ekspresyon. Not bad. Mukha ka namang kapanipaniwala. Lumapit siya kay Sarah at may nilabas na pulang kahon. Sa loob nun ay isang kumikinang na kwintas na gawa sa purong brilyante. Pinalibot niyang kanyang mga braso sa leeg ni Sarah para isuot ito. Sa sobrang lapit ng kanilang mga katawan, naaamoy ni Sarah ang mamahaling pabango ni Luigi. Ramdam niyang init ng mga daliri ng lalaki sa kanyang balat. At hindi niya mapigilang mapakapit sa coat nito sa sobrang kaba. Relax, sweetheart. Bulong ni Luigi sa kanyang tenga. Ang baritono nitong boses ay nagpataas ng balahibo ni Sarah. Simula mamaya, ikaw ng pinakamahalagang babae sa buhay ko sa harap nila. Huwag kang gagamit ng po at opo. Umakto kang mahal na mahal mo ko. Sige Luigi, hirap na sagot ni Sarah. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, narating nilang engranding ballroom ng isang 5 buwang nagniningning na hotel. Hawak ni Sarah ang periraso ni Luigi habang naglalakad papasok. Nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang mundo. Lahat ng flash ng kamera ng mga reporter ay nakatutok sa kanila. Ang mga bulong-bulungan ng mga alta sosyedad ay umalingaw-ngaw. Sinong kasama ng nag-iisang tagapagmana ng mga Dimagiba? Hindi ba't si Amanda ang dapat niyang pakasalan? Sa dulo ng bulwagan, naghihintay ang pamilya ni Luigi. Naroon ang kanyang lolo, si Don Alejandro, na may hawak na tungkod at may madilim na mukha. Sa tabi nito ay si Amanda Liveste Vergara, isang malayong pinsan ng ex-fiancé na pilit ay pinapakasal sa kanya na mukhang handang pumatay sa tindi ng selos. Luigi, may otoridad na tawag ni Don Alejandro. Sinong babaeng ito? Akala ko ba'y si Amandang isasama mo? Hinigpitan ni Luigi ang hawak sa bewang ni Sarah. Nilapit ito sa kanyang katawan para iparamdam ang proteksyon. Tumingin si Luigi sa kanyang lolo nang may buong paninindigan. Lolo, Amanda, gusto kong ipakilala sa inyong natatanging babaeng nagmamay-ari ng puso ko ngayon. Deklara ni Luigi sa malakas na boses na narinig ng mga nasa paligid. Tumingin siya kay Sarah na may peking tamis na tila ba totoong-totoo. Ito si Sarah, ang aking kasintahan at ang babaeng balak kong pakasalan. Napaatras si Amanda sa gulat habang si Don Alejandro naman ay napahigpit ang hawak sa kanyang tungkod. Tinitigan si Sarah mula ulo hanggang paa na tila ba sinusuri ang bawat anggulo ng kanyang pagkatao. Napakapit naman si Sarah sa dibdib ni Luigi. Alam niyang opisyal na silang pumasok sa lungga ng mga leon. Nabalot ng tensyon ang buong paligid matapos ang deklarasyon ni Luigi. Kitang-kita kay Don Alejandro ang pag-aalinlangan habang si Amanda naman ay halos mangisaw sa galit habang nakatingin sa suot na emerald green gown ni Sarah. Isang malaking kalokohan, asik ni Amanda na hindi na napigilan ang kanyang emosyon kahit na maraming mata ang nakatingin. Luigi, kailan ka pa nagkaroon ng seryosong karelasyon at sa isang babaeng hindi man lang natin kilalang pinagmulan? Sigurado kung palabas lang ang lahat ng ito para takasan ang kasunduan natin. Lumapit si Don Alejandro.
Ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig ng diretso sa nangangatog na mga mata ni Sarah. Totoo ba ang sinasabi ng aking apo, miss? O isa ka lang sa mga babaeng bayaran niya para magpanggap? Bumigat ang atmosfera. Naramdaman ni Sarah ang pagkaistatwa ng kanyang katawan. Ang lahat ng reporter ay nagsimula ng magbulungan at ihandang kanilang mga kamera. Kung magkakamali siya ng sagot, masisira ang plano, tuluyang mawawala ang pagkakataon niya na maisalbang kanyang pamilya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sarah, marahan siyang hinila ni Luigi pabalik sa kanyang dibdib. Hindi ko kailangang magsinungaling sa'yo, Lolo. At lalong hindi ko kailangang magbayad ng sinuman para lang mahalin ako. Kung ganon, patunayan nyo, hamon ni Amanda, na may mapang-uyam na ngiti. Patunayan nyo sa harap naming lahat na totoo ang pagmamahalan nyo. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi ka basta-basta nagpapakita ng motibo sa publiko, Luigi. Umarkong sangkilay ni Luigi. Tumingin siya pababa kay Sarah. Sa isang saglit, nakita ni Sarah ang isang pahiwatig sa mga mata ng bilyonaryo. Isang babala na may gagawin itong labas sa kanilang inaasahan. Gusto mo ng patunay, Amanda? Bulong ni Luigi, ngunit sapat na malakas para marinig ng mga malalapit na bisita. Ibibigay ko sa'yo. Bago pa man makasagot si Sarah, naramdaman na lang niya ang malaking palad ni Luigi na humawak sa kanyang batok, habang ang isa naman itong braso ay humigpit sa kanyang balakang. Nilalapit ang kanyang katawan sa matipuno nitong dibdib. Sa isang iglap, naramdaman ni Sarah ang paglapat ng mainit at malambot na labi ni Luigi sa kanyang sariling mga labi. Sabay-sabay na kuminang ang mga ilaw ng kamera mula sa mga mamamahayag. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Ang dapat sana'y isang mabilis at peking halik para lamang sa palabas ay biglang nagbago ng timpla. Sa sandaling maglapat ang kanilang mga labi, tila may boltahe ng kuryente na dumaloy sa pagitan nilang dalawa. Ang halik ni Luigi ay naging mabagal, malalim at puno ng kakaibang tamis na tila ba hinalikan niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Nang hinang mga tuhod ni Sarah, napakapit siya sa balikat ng lalaki. Hinahayaan ang sarili na tangayin ng emosyong hindi niya inaasahan. Ang kanyang puso ay nagwawala sa tindi ng kaba at kakaibang ligaya. Nang dahan-dahang humiwalay si Luigi, kapansin-pansin ang bahagyang paghabol nito ng hininga. Ang mga mata nitong madalas ay malamig ay may kakaibang ningning habang nakatitig sa mapupulang labi ni Sarah. Sapat na bang patunay na yan? Tanong ni Luigi kay Amanda na ngayon ay tulala at namumutla sa gulat. Hindi na nakasagot ang karibal, habang si Don Alejandro naman ay napahawak na lamang sa kanyang tungkod. Tila na paniwala sa nasaksihan. Habang hihilahin siya ni Luigi palayo sa bulwagan patungo sa isang mas pribadong silid. Hawak-hawak pa rin ni Sarah ang kanyang dibdib. Ang halik ngayon ay para lamang sa kamera. Alam niya, pero bakit pakiramdam niya? Simula sa gabing ito, ang kanyang puso ay tuluyan na naging pagmamay-ari ng mapanganib na bilyonaryong si Luigi Di Magiba. Hindi pinalampas ni Don Alejandro ang nangyaring halikan sa gala. Kinabukasan, isang formal na kautusan ang pinarating ng matanda. Kailangan magsama sina Luigi at Sarah sa rest house ng mga Di Magiba sa Tagaytay sa loob ng 1 linggo. Gusto ng matandang masubukan kung totoong may ilalim ang kanilang relasyon o sadyang magaling lang silang umarte sa harap ng media. 1 linggo? Sa isang bubong? Tila himatay ang tanong ni Sarah habang nakaupo sa loob ng kotse ni Luigi patungong Cavite. Luigi, hindi ba masyadong mapanganib to? Paano kung mabuko tayo ng mga katulong doon na inutusan ng lolo mo para mag-espiya? Kaya nga kailangan nating mag-ingat. Malamig na sagot ni Luigi, bagamat ang kanyang mga kamay sa manibela ay bahagyang humigpit. Mula nung gabi ng halik na yon, hindi rin siya napapakali. Ang bawat alaala ng lambot ng labi ni Sarah ay tila multong pabalik-balik sa kanyang isip. Aakto tayo na parang totoong magkasintahan. Kahit sa loob ng bahay, magkasama tayo sa isang kwarto. Nang marating nila ang mansyon sa Tagaytay, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin. At nang nakasubaybay ng mga mata,
ng mga lumang tauhan ng pamilya. Ang rest house ay napakalaki, gawa sa mamahaling kahoy at salamin at may malawak na tanawin ng bulkang Taal. Gaya ng inaasahan, isang dambuhalang kwarto lang ang inilaan para sa kanila na may isang malaking king-size bed. Kinagabihan habang umuulan sa labas, binalot ng matinding katahimikan ng silid. Nakaupo si Sarah sa gilid ng kama habang nakasuot ng simpleng pantulog, pilit na pinapakalma ang sarili. Pumasok naman si Luigi, galing sa banyo, basa pang buhok at nakasuot lang ng gray na sweatpants at puting sando. Dahilan para mapalunok si Sarah nang makitang matitigas na muscle nito sa braso at dibdib. Sa sahig na lang ako matutulog, wika ni Sarah, sabay hila sa isang unan. Huwag kang matigas ang ulo, Sarah. Malamig ang sahig at may CCTV sa labas ng balkonahe. Kung makita ka ng mga tauhan ni Lolo na, magkahiwalay tayo. Tapos ang laro. Pigil ni Luigi, kumiga ito sa kanang bahagi ng kama. Dito ka sa tabi ko, hindi kita aawayin. Negosyo lang ito, tandaan mo. Walang nagawa si Sarah kung hindi ang humiga sa kaliwang bahagi. Pinapanatili ang malaking distansya sa pagitan nila, ngunit habang lumalalim ang gabi, mas lalong lumalamig ang panahon. Nagsimulang manginig si Sarah sa ilalim ng kumot. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman na lang niya ang paggalaw ng kama. Isang malaking, mainit na bisig ang pumulupot sa kanyang bewang. Marahan siyang hinila ni Luigi. Papalapit sa matipuno nitong dibdib. Luigi, bulong ni Sarah, gulat na gulat. Masyadong malamig. Hayaan mo muna ako maging unan mo. Pabulong na sagot ni Luigi. Ang boses ay wala ng bakas ng pagiging masungit. Mas lalo nitong sinubsob ang mukha sa leeg ni Sarah. Nilalanghap ang mabangong amoy ng buhok ng dalaga. Sa puntong yon naramdaman ni Sarah ang pagluwag ng emosyon ni Luigi. Sa unang pagkakataon, hindi ang mapagmataas na CEO ang katabi niya, o hindi isang lalaking tila pagod na pagod sa mga responsibilidad sa buhay at naghahanap lang ng totoong kalinga. Habang nakikinig sa regular na tibok ng puso ni Luigi, unti-unting nakatulog si Sarah. Lingid sa kaalaman niya na si Luigi ay matagal nang nakatitig sa kanyang natutulog na mukha. Tuluyan ang nahuhulog sa sarili nitong patibong. Matapos ang isang linggong pananatili sa Tagaytay, bumalik ang dalawa sa Maynila na may kakaibang ilang sa pagitan nila. Ang mga yakap sa gabi na dulot ng lamig ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanilang mga puso. Ngunit pilit pa rin pinangahawakan ng bawat isa ang salitang kontrata. Isang hapon, binigyan ni Luigi si Sarah ng laya na asikasuhin ng mga huling papeles ng utang ng kanyang pamilya sa isang mamahaling cafe sa Makati. Kasama ni Sarah ang pamilyang arkitekto at matagal ng kaibigan na si Mark na siyang tumulong sa kanila noong bago pa sila magipit. Salamat talaga, Mark. Kung hindi dahil sa tulong mo sa pag-aayos ng mga dokumento, baka mas magulo ang isip ko. Nakangiting pasasalamat ni Sarah habang humihigop ng kape. Walang anuman, Sarah. Alam mo namang kahit kailan, handa akong tumulong sa'yo. Actually, hinawakan ni Mark ang kamay ni Sarah na nasa ibabaw ng mesa. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyo ng CEO na sa Dimagi ba? Sarah, kung pinipilit ka na lang o kung gipit ka, nandito ako. Handa akong magsumika para sa'yo. Hindi alam ni Sarah ang isasagot. Tatanggalin sana niyang kanyang kamay nang biglang magbagong ihip ng hangin sa loob ng cafe. Isang pamilyar at mabigat na aura ang lumapit sa kanilang mesa. Bitawan mong kamay ng fiancé ko. Napaangat ng tingin si Sarah at halos mapatigil ang kanyang puso nang makita si Luigi. Nakatayo ito, madilim ang muka, nakakuyom ang mga palad at ang mga mata ay tila nagbabaga sa tindi ng galit. Kagagaling lang nito sa isang business meeting. Malapit sa lugar at napagpasyahan na sunduin si Sarah. Ngunit hindi nito inaasahan ang madaratnan. Tumayo si Mark, hindi nagpatinag si tindig ng bilyonaryo. At sino ka para utusan ako? Kung totoo ngang mahal mo si Sarah, bakit hinahayaan mo siyang ma-stress sa mga problema niya? Hindi na nakapag-isip ng tama si Luigi. Ang maingat at kalkuladong CEO ay tuluyang nagpadala sa bugso ng damdamin. Hinila niya si Sarah pabalik sa kanyang likuran upang protektahan ito.
habang hinarap si Mark ng mukhaan. Ako ang lalaking pakakasalan niya at ang lahat ng sa kanya, kabilang mga problema niya ay obligasyon ko na. Huwag mo nang lalapitan ng babae ko kung ayaw mong sirain ko ang karera mo. Luigi, tama na. Magkaibigan lang kami. Pakiusap ni Sarah habang hinihilang braso ni Luigi palabas ng cafe dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao. Nang makarating sila sa parking lot at makapasok sa loob ng kotse, binalot sila na nakakabinging katahimikan. Hinihingal pa rin si Luigi sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa manibela. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Sarah. May luha sa mga mata dahil sa takot at kalituhan. Hindi ba't nasa kontrata na walang pakialamanan sa personal na buhay? Pagpapanggap lang naman ng lahat ng ito, hindi ba? Mabilis na lumingon si Luigi kay Sarah. Ang matitigas nitong mata ay biglang lumambot, napalitan ng matinding sakit at pangungulila. Binitawan niyang manibela at hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Sa tingin mo ba, pagpapanggap pa rin ito para sa akin, Sarah? Hiyaw ng bilyonaryo, ang boses ay basag. Nagsiselos ako dahil nababaliw na ako. Hindi ko na kayang makita na may ibang lalaking humahawak sa'yo. Hindi na ito dahil sa lolo ko o dahil sa Dimagiba Enterprises. Ang totoo, mahal kita, Sarah. At natatakot ako dahil alam kong sa simula pa lang, kontrata lang ang pinangahawakan ko. Napatulala si Sarah. Ang kanyang puso'y nagwawala sa tindi ng saya at kaba. Ang mailap na bilyonaryo ay tuluyan ng umamin, ngunit bago pa man niya masabi ang laman ng sarili niyang puso, isang tawag mula sa kanyang telepono ang bumasag sa sandaling yun. Isang babala na may paparating na bagyo. Ang tawag na natanggap ni Sarah mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang boses sa kabilang linya ay pamilyar at puno ng kapangyarihan. Si Don Alejandro. Pinapabalik silang dalawa ni Luigi sa mansyon sa Maynila. Ngayon din, ang seryosong tono ng matanda ay nagpahiwatig na may hindi magandang nangyari. Habang bumabiyahe sila, hawak ni Luigi ang kamay ni Sarah. Huwag kang matakot, nandito ako, bulong ng bilyonaryo. Sinusubukang pakalmahin ang nangangatog na dalaga. Ngunit si Sarah ay hindi mapakali. Ang pag-amin ni Luigi ng pag-ibig sa parking lot ay tila panaginip na unti-unting binubura ng paparating na unos. Nang pumasok sila sa grand living room ng mga Dimagiba, naramdaman agad nilang napakalamig na atmosfera. Doon ay nakaupo si Don Alejandro, hawak ang kanyang tunhod, at sa tabi nito'y si Amanda na may mapanguyam at nagwawaging ngiti sa mga labi. Sa ibabaw ng glass table ay nakalatag ang ilang piraso ng papel. Nanlamig ang buong katawan ni Sarah nang makilalang mga dokumentong yon. Ang kanilang pinirmahang kontrata, ang fake relationship agreement. Lolo, seryosong bati ni Luigi habang tinatago si Sarah sa kanyang likod. Anong kahulugan nito? Yan ang tanong ko sa iyo, Luigi. Galit na hiyaw ni Don Alejandro. Sabay hampas ng kanyang tungkol sa sahig na lumikha ng malakas na tunog. Akala ko ba'y totoo ang lahat? Akala ko ba'y nagbago ka na at handa nang magkapamilya? Ang lahat ng ito isang malaking kasinungalingan. Lolo, hayaan mo akong magpaliwanag, subok ni Luigi. Ngunit sumabat si Amanda. Magpaliwanag para sa ano, Luigi? Para pagtakpan ng babaeng ito? Turo ni Amanda kay Sarah na may matinding pandidiri. Nalaman ng mga investigator kung totoo, binayaran mong pamilya niya. Binayaran ng mga utang nila para lang magpanggap siya. Isang hampas lupa na mukhang pera ang dinala mo sa pamilyang ito. Tumahimik ka, Amanda! Galit na asik ni Luigi. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Hinarap niyang kanyang lolo. Noong una, oo, kontrata lang ito, pero lolo, makinig ka sa akin. Mahal ko si Sarah. Totoo nang nararamdaman ko sa kanya ngayon. Manahimik ka, Luigi! Putol ni Don Alejandro. Halatang nasaktan sa panloloko ng kanyang pinakamamahal na apo. Binaliwala mong tiwala ko. At ikaw, Miss Leveste, tumingin na matanda kay Sarah na may matinding puot. Nagawa mong ipagbili ang iyong dignidad para sa pera. Umalis ka sa bahay na ito at wag na wag ko nang makikitang lalapit kang muli sa aking apo. Kung hindi, sisiguraduhin ko na babawiin kong lahat ng tulong na binigay ni Luigi sa pamilya mo. Nalaglag ang mga luha ni Sarah. Ang mga masasakit na salita ay tila mga saksak sa kanyang dibdib.
Tumingin siya kay Luigi, na kasalukuyang nakikipagtalo sa kanyang lolo. Nakita niyang tindi ng stress at ang panganib na mawala kay Luigi ang Dimagiba Enterprises, ang kumpanyang binuo at pinaghirapan nito sa loob ng maraming taon. Ako ang sumisira sa buhay niya, isip ni Sarah. Dahil sa kanya, mawawalang lahat sa lalaking mahal niya. Sarah, wag. Huwag kang makinig sa kanila, ani Luigi. Hahawakan sana ang kanyang kamay, ngunit dahan-dahang umatras si Sarah. Pinunasan niyang kanyang mga luha at pilit na nagpapakatatag. Tama si Don Alejandro, Luigi. Kontrata lang ang lahat. Pera lang ang kailangan ko. At tapos ng trabaho ko. Sarah, anong sinasabi mo? Alam kong hindi yan totoo, sigaw ni Luigi. Gulat na gulat sa narinig. Salamat sa lahat, Mr. Dimagiba. Pinalawikan ni Sarah bago mabilis na tumalikod at tumakbo palabas ng mansyon sa gitna ng bumubuhos na ulan. Iniwan ng isang bilyonaryong durog ang puso at isang pamilyang puno ng galit. 3 linggo nang nakakalipas mula nang lisanin ni Sarah ang mansyon ng mga Dimagiba. Ngunit para kay Luigi, ang bawat araw ay tila isang walang katapusang parusa. Ang Dimagiba Enterprises na dating sentro ng kanyang buhay ay nawalan na ng silbi. Nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina. Hindi pinapansin ng mga tambak na papeles, habang ang mga mata ay nakatitig lang sa bakanting silya sa kanyang harap. Ang silyang inuupuan ni Sarah noong unang gabi na inalok niya ito ng kontrata. Pumasok ang kanyang lolo na si Don Alejandro. Seryoso pa rin ang mukha, ngunit may bahid na ng pag-aalala. Luigi, hindi ka na kumakain ng maayos. Pinapabayaan mo ng kumpanya. Inayos ko ng lahat. Nakahanda na si Amanda na pakasalan ka sa susunod na buwan. Dahan-dahan na tumayo si Luigi. Sa unang pagkakataon, walang takot niyang tinignan ng matanda nang may determinasyon. Lolo, ibibigay ko sa inyong Dimagiba Enterprises. Ibigay niyo na kay Amanda o kahit na kaninong pamamahala. Ayoko na. Nalaglag ang panga ni Don Alejandro. Ano? Handa mong isukong bilyong-bilyong kayamanan para lang sa babaeng binayaran mo? Hindi ko siya binayaran para mahalin ko siya, lolo. Basag ang boses na sagot ni Luigi. Na-realize ko ng bilyong-bilyong pera sa bangko ay walang kwenta kung tuwing uuwi ako sa bahay. Walang nag-iisang babaeng nagparamdam sa akin kung paano mabuhay ng totoo. Mas pipiliin ko pang maging mahirap. Basta kasama ko si Sarah. Hindi na hinintay ni Luigi ang sagot ng lolo niya. Kinuha niyang kanyang susi ng kotse at mabilis na lumabas. Tinawagan niyang kanyang pinagkakatiwala ang investigator. Hanapin mo si Sarah Leveste ngayon din. Kahit saan, kahit saang sulok ng Pilipinas, pupuntahan ko siya. Matapos ang ilang oras, natunto ni Luigi ang kinaroroonan ni Sarah. Lumipat palang pamilya nito sa isang maliit, ngunit tahimik na probinsya sa Laguna upang doon magsimulang muli. Nakarating si Luigi sa isang maliit na bukirin kung saan may simpleng bahay kubo. Pagbaba niya ng kotse, nakita niya si Sarah. Nakapusod ang buhok nito, nakasuot ng simpleng duster at nagdidilig ng mga halaman. Kahit na walang mamahaling gown o alahas, sa mata ni Luigi, si Sarah pa rin ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Sarah, tawag niya sa pamilyar na baritonong boses. Nabitawan ni Sarah ang hawak na pandilig. Lumingon siya at nalaki ang mga mata nang makitang bilyonaryong CEO na nakatayo sa gitna ng maputik na daan. Ang mamahaling sapatos nito ay puno ng dumi. Ang polo'y gusot, ngunit ang mga mata nito'y puno ng emosyon. Luigi, bakit ka nandito? Paano mo nalaman? Hindi natapos si Sarang sasabihin nang bigla siyang takbuhin ni Luigi at kabigin para sa isang napakahigpit na yakap. Wag mo na ulit akong iiwan, please. Bulong ni Luigi. Ramdam ni Sarang panginginig ng katawan ng lalaki. Iniwan ko ng kumpanya, Sarah. Wala na akong bilyones. Sinuko ko ng lahat para lang makasama ka. Wag mo nang sabihing pera lang ang habol mo dahil alam ko mahal mo rin ako. Napaluha si Sarah. Niyakap niya rin ang mahigpit ang lalaki. Ibinaba ang lahat ng kanyang takot at pader. Ang daldal mo pa rin. Oo, Luigi. Mahal kita. Kahit wala kang pera, mahal kita. Sa gitna ng simpleng probinsya, malayo sa marangyang mundo ng negosyo,
Natagpuan ng dalawang pusong totoong kayamanan na hindi kailanman mabibili ng kahit na anong kontrata. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang pagtatagpo ni na Luigi at Sarah sa probinsya. Sa kabila ng pag-aalala ni Sarah na tuluyang nawala ng kabuhayan si Luigi, laking gulat niya nang isang umaga'y dumating ang isang pamilyar na marangyang kotse sa kanilang tapat. At ang bumaba dito ay walang iba kundi si Don Alejandro. Hindi dala ng matandang kanyang karaniwang galit. Sa halip, baka sa mukha nito ang pagpapakumbaba. Napatunayan mo sa akin, Luigi, na mas matigas ang ulo mo kaysa sa akin, panimula ng matanda habang nakatingin sa magkahawak kamay na magkasintahan. At ikaw, Sarah, patawarin mong isang matandang naging bulag sa pera. Nakita ko kung paano nawalan ng buhay ang apo ko nang umalis ka. Hindi ko kayang tiisin na tuluyan siyang mawala sa akin. Hindi lang binalik ni Don Alejandro kay Luigi ang pamamahala sa Dimagiba Enterprises. Pinutol na rin nito ang lahat ng ugnayan sa tusong si Amanda. Higit sa lahat, ibinigay ng matandang kanyang buong basbas para sa dalawa. Dumating ang araw na pinakihihintay ng lahat. Hindi itong marangyat pilit na kasalang pinlano noong una sa mga sikat na hotel sa Maynila. Sa halip, pinili ni na Luigi at Sarah isang luma, magandang simbahan sa probinsya ng Laguna, kung saan napapaligiran sila ng mga totoong nagmamahal sa kanila. Ang pamilya ni Sarah, si Don Alejandro at ang kanilang mga malalapit na kaibigan. Tumunog ang kampana ng simbahan at dahan-dahang bumukas ang dambuhalang pinto. Naroon si Sarah, naglalakad sa gitna ng altar. Suot niyang isang napakasimpleng white lace wedding gown na walang kumikinang na brilyante, ngunit ang kanyang muka ay nagniningning sa labis na kaligayahan. Ang kanyang mapupungay na mata ay nakatitig lang sa isang lalaki. Sa dulo ng altar nakatayo si Luigi na nakasuot ng barong Tagalog. Sa unang pagkakataon, ang mailap at cold-hearted na CEO ay umiiyak habang pinapanood ang kanyang abay na papalapit. Ang bilyonaryong akala ng lahat ng bagay ay may katapat na presyo ay napayuko sa tindi ng pasasalamat sa tadhana. Nang maglapat ang kanilang mga kamay sa harap ng pari, hinawakan ni Luigi ng mahigpit ang palad ni Sarah. Dati, pinalagda kita sa isang kasunduan na may expiration date. Bulong ni Luigi habang sinusot ang gintong singsing sa daliri ni Sarah. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga tao, nangangako ko sa iyo na isang habang buhay na kontrata. Walang bayad, walang katapusan. Ibibigay ko sa iyo buong buhay ko, Sarah. Naiyak si Sarah sa matinding galak. Nung una, pumasok ako sa laro mo para iligtas ang pamilya ko. Pero Luigi, ikaw palang magliligtas sa puso ko. Mahal na mahal kita, ang aking totoong CEO. Ngayon, dinedeklara ko na kayo na mag-asawa na. You may now kiss the bride. Wika ng pari. Inangat ni Luigi ang belo ni Sarah. Dahan-dahan niyang kinabig ang bewang ng dalaga at pinalubog ang kanyang labi sa isang matamis, malalim at totoong halik. Sa pagkakataong ito, walang mga reporter, walang mga flash ng camera at walang pagpapanggap. Ang tanging naroon ay ang dalawang pusong nagsimula sa kasinungalingan, ngunit pinag-isa ng isang totoong pag-ibig na walang katumbas na halaga. 2 taon nang mabilis na lumipas matapos ang kanilang kasal sa probinsya. Ang buhay ni na Luigi at Sarah ay napuno ng mga pagbabago, ngunit ang init ng kanilang pagmamahalan ay hindi kailanman lumamig. Si Luigi ay nanatiling mahusay at respetadong CEO ng Dimagiba Enterprises. Ngunit kung dati kilala siya bilang isang workaholic at cold-hearted boss, ngayon ay may bago na siyang reputasyon, ang pagiging isang mapagmahal at under na asawa. Isang hapon habang papalubog ang araw, nakatayo si Sarah sa malawak na balkonahe ng kanilang bagay sa Tagaytay. Ito ang mismong rest house kung saan sila napilitang magsama nung una dahil sa utos ng kanyang lolo. Ngunit ngayon ay binili ito ni Luigi at pinangalan sa kanya bilang regalo sa kanilang 2nd anibersaryo. Naramdaman ni Sarah ang 2 malalaking braso na pumaroon sa kanyang bewang mula sa likod. Ang pamilyar na amoy ng mask at mint ay pumasok sa kanyang pangamoy, kasunod ng isang banayad na halik sa kanyang balikat. Bakit ka nandito sa labas? Malamig ang hangin, sweetheart. Bulong ni Luigi habang mas sinubsob
ang muka sa leeg ng asawa. Napangiti si Sarah at sumandal sa matipunong dibdib ni Luigi. Inaalala ko lang kung paano tayo nagsimula dito. Natatandaan mo pa ba noong pinilit mo kung matulog sa tabi mo dahil lang sa takot mo sa CCTV ng lolo mo? Natawa ng mahina si Luigi. Isang tunog na dati bihirang marinig ngunit ngayon ay madalas na nagpapasaya sa tahanan nila. Yun ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Kung hindi dahil sa pagiging desperado ko natakasan si Amanda, hindi ko matatagpuan na nag-iisang babaeng magpapatino sa akin. Hinarap ni Sarah si Luigi at pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ng asawa. Tinignan niyang mga mata nitong meron ng kakaibang lambot at saya. Salamat Luigi. Salamat dahil kahit nagsimula tayo sa isang peking kasunduan, pinatunayan mo sa akin na totoo ang pag-ibig mo. No, Sarah, ako ang dapat na magpasalamat. Seryosong wika ni Luigi habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Pinasok mo ang buhay ko para lang sa pera ng pamilya mo. Pero binigyan mo ko ng isang bagay hindi kayang bilhin ng lahat ng bilyones ko sa bangko. Ang isang totoong pamilya. May kinuha si Sarah sa kanyang bulsa at nakangiting nilagay ito sa palad ng asawa, isang piraso ng papel na nakatupi ng maayos. Kunot noong binuksan to ni Luigi nang makitang nakasulat na laki ang mga mata ng bilyonaryong CEO at tila natigilan ng kanyang paghinga. Ito ay isang medical certificate mula sa isang kilalang ospital. Result, positive, 6 weeks pregnant. Sarah, nautal na wika ni Luigi. Ang kanyang mga mata'y biglang nagtubig sa labis na emosyon. Magiging tatay na ako. Naiiyak na tumango si Sarah habang nakangiti. Oo Luigi, may bago tayong kontrata. Isang habang buhay na obligasyon na alagaan ang magiging anak natin. Hindi na nakapagsalita si Luigi sa sobrang galak. Binuhat niya si Sarah at pinaikot-ikot sa balkonahe habang tumatawa ng malakas bago to ibinabat hinalikan ng napakatamis sa labi. Ang kanilang kwento na nagsimula sa isang kasinungalingan sa isang pirasong kontrata na may halagang milyon-milyon ay nagbunga na isang bagong buhay. Isang patunay na sa mundo ng pag-ibig, walang halagang yaman kung walang pusong handang magsakripisyo para sa totoong kaligayahan. Mga kapuso, natapos man ang huling kabanata ng kwento ni Luigi at Sarah. May isang mahalagang aral silang iniwan sa atin. Sa mundong madalas ay pinatatakbo ng pera, kapangyarihan at mga kasunduan, madali nating makalimutan kung anong tunay na mahalaga. Nagsimula sina Luigi at Sarah sa isang kasinungalingan. Isang peking relasyon na may katapat na milyong-milyong halaga. Ngunit sa huli, napatunayan nila ng puso hindi natuturo ang magsinungaling. Ang totoong pag-ibig hindi nabibili ng bilyong-bilyong kayamanan sa bangko. Darating at darating ang sandali na isusuko mong lahat. Basta ang kapalit ay ang taong nagpabago at nagpapabuo ng mundo mo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagpapakilig at pakikiiyak sa bawat kabanata ng The CEO's Billion Dollar Bride. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong paboritong eksena at mag-subscribe sa ating channel para mas marami pang kwentong mapanghatak at magpapatibok ng inyong mga puso. Hanggang sa muling kwentuhan at kiligan, tandaan, ang pinakamagandang kontrata sa buhay ay ang pag-ibig na walang expiration date. Paalam!